Guys, may maririnig muli tayo ng isang kwento patungkol sa sarili na kinikilala kung paano humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Umpisahan natin ang kwento. Pagbabalik loob. May isang tao na ang pangalan ay Samuel. Noon, abala siya sa mga bagay ng sanlibutan, bisyo, maling barkada, at mga gawing hindi kalugod-lugod sa Diyos. Habang tumatagal, dama niya ang bigat sa puso, ngunit sinusupil niya ang tinig ng pagsisisi at tinatanggihan ang tawag ng Diyos. Isang gabi, nag-isa siya at tumingala sa kalangitan. Lumingon sa puso niya ang tanong, mas mahigit, Panginoon, hanggang kailan ako tatakbo mula sa iyo? Lumuhad siya, inamin ang lahat ng pagkakasala, at buong puso siyang nagyusig ng tawad. Naalala niya ang pangakong nasa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikwan. Tulad ng anak na nawawala, alibughang anak, Lucas 15:11-32, napagtanto ni Samuel na ang papatahanan ng Diyos ay laging bukas, handang yamakap at magbalik bahay sa sinumang taos pusong nagsisisi. Mula sa gabing iyon, unti-unti niyang nilisan ang dating gawi, iniwasan ang bisyo, tinapos ang masamang samahan, at nagsimulang dumalo sa pagsamba at magbasa ng salita ng Diyos. Parabula ng maliit na kawayan, orihinal, para sa kwento ni Samuel. May isang maliit na kawayan sa gilid ng ilog. Palibhasa'y mahina at payat, madali siyang dinudurog ng hangin at baha. Nang dumating ang tag-init at malakas na hangin, natagilid siya at muntik ng mabuwal. Nakita ito ng matandang hardinero at inalagaan, iniraraos niya ang lupa sa paligid, sinipsip ang sobrang tubig, at pinagtibay ang ugat nito. Pagdaan ng panahon, ang maliit na kawayan ay lumakas, naging malusog at mas matibay sa unos. Nang dumating ang bagyo, hindi na ito mabuwal dahil sa nag-alagang kamay na nagbunga ng bagong lakas. Aral, ang taong nananatiling payat at wala sa Diyos ay madaling mabuwal sa tukso at unos. Ngunit kapag inalagaan ng pag-ibig at pagpapatuwid, pagsisisi at pagsamba, nagiging matatag at nagbubunga ng buhay na bagong pag-asa. Katulad ng pag-alaga ng ama sa alibughang anak. Mga talata na nagbigay ng lakas kay Samuel. Awit Kapitulo 51 versikulo 17. Ang hain ng Diyos ay bagbag na espiritu, isang bagbag at pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo itatakwil. Isayas Kapitulo 1 versikulo 18, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging parang eskarlata, magiging maputi na parang niv. Juan Kapitulo 8 versikulo 36, kaya't kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo'y tunay na magiging malaya. Lucas 15:20, tungkol sa ama na tumakbo at niyakap ang anak, halimbawa ng pagtanggap at kapatawaran ng Diyos. Katapusan, ang resulta ng tunay na pagsisisi. Dahil sa totoong pagsisisi at pagbabago, natagpuan ni Samuel ang kapayapaan. Hindi perpekto ang kanyang paglalakad, may pag-uusad at may pag-aatres, ngunit ang kanyang puso ay nakatuon na sa Panginoon. Tulad ng maliit na kawayan na inalagaan, unti-unti siyang naging matibay at nagbunga ng mabubuting gawa at pagsamba. Mga tanong para pagnilayan o gamitin sa sermon, pulong. 1. Ano ang mga hangin at baha na nagpapahina sa iyong pananampalataya? 2. Sino o ano ang nagsisilbing matandang hardinero sa buhay mo, taong tumulong o paraan ng Diyos na nag-alagaan sa iyo? 3. Ano ang unang maliit na hakbang na kaya mong gawin ngayon para magbalik-loob? Hello guys, sawa na gusto nyo ang kwentong maiksi subalit pupulutan natin kung pwede naman ay palike at share at subscribe pa sa ating channel at sa nais magpa-shoutout comment lang man po dyan sa baba sa comment section. Maraming salamat po, God bless you all.